Hello guys, wala ba kayong ginagawa? Tara, samahan nyo ako. Magpintura tayo ng main door na solid wood. So yung pipintura natin dito ay mahogany, no? Ito palang kahoy na to ay tangili, no? Tapos yung unang step natin dyan, syempre linisan muna natin yung pintuan bago tayo mag-apply ng Boysen wood color. So yan, Boysen nga pala yung ginamit dyan, no? Yan, gagamitan nyo lang siya ng basahan kasi pangit siyang gamitan ng brush or di kaya spray kasi masyado siyang matining, yung sobrang ano ng as in napaka pino nung wood color na yan. So yan, applyan nyo lang siya ng hanggang sa matapos, no? Yan, kailangan ma-cover up nya lahat yung bawat edge nung kahoy, lalo na yung mga kasulok-sulukan na yan. So after nyan, apply tayo ng sanding sealer, no? Yung sanding sealer, Boysen din yung ginamit natin dyan, no? Bago kayo mag-spray ng sanding sealer, make sure na ihalo nyo ng mabuti kasi tumitining yan. Kumbaga nasa ibaba na yung pinakang pangkapit nya tsaka pampatibay dyan sa kahoy. So yan, tara, birahin natin ng sanding sealer to. Yung sanding sealer pala ay 3 coat yan, no? First coat, pahingayin nyo ng mga 15 to 20 minutes kada isang coat, no? Para matuyo yung sanding sealer ng maigi. Kasi mabilis naman yan matuyo, lalo na ito tanghali ako bumira nung pagpipinturo nung pintuan. So mabilis siyang matuyo. 10 to 20 minutes okay na yan, eh. So make sure na mas maganda 20 minutes na para maganda-ganda yung pagkakatuyo niya. So yung pag-i-spray pala, no, dapat mga 3 to 4 inches yung layo nyo dun sa pinto sa pag-i-spray nyo, I mean, para hindi dumapa yung ibinubuga nyo, kasi dadapa yan, yung para magkakaalon-alon pagka masyadong malapit. So yun lang, tip lang, no, para sa mga magdi-DIY ng pagpipintura. So make sure na gumamit kayo ng bonnet, tapos yung mask na yan yung gamit ko para hindi nyo malanghap yung sanding sealer kasi masyadong maano rin yung amoy niya, tsaka masakit yan sa mata. Salamin kayo pagka magbubuga kayo ng ganyan na gamit nyo ng compressor. So pwede rin naman yung brush or roller, kaso nga lang iba talaga yung finish pagka binugan nyo siya. Mas maganda talaga, kumbaga sobrang pinong-pino, no? So yan, after nyan, naka 3 coat na tayo, patayin uli natin ng 15 minutes. Tapos lagyan natin ng masilya yung mga pinagpakuan ng gumawa, no? Tapos pagka after 3 coat nyan, pagka hinawakan nyo yung kahoy ay sobrang gaspang. So syempre lilihain natin siya ng 400 grit, no? Yan, tara, samahan nyo ako, lihain natin ng 400 grit yan. Ito nga pala, may pang sanding pala ako dito, no? Yan, nag-invest kasi ako ng mga bagay-bagay para pag may mga DIY ako ay hindi na ako mahirapan. Nakakapagod din kasi mag liha-liha, lalo na pag ganyan, paulit-ulit yung bibirahan mo ng liha. So yan, malaking bagay yan sa akin kasi hindi na ako masyadong mangangalay. So mangangalay na lang ako yung pagkabibira ng mga yan, yung mga katulad ng sulok-sulok yan, mano-mano talaga yan kasi hindi naman nakaya ng sanding yan, eh.
sanding machine. Yan. So tara, tuloy natin to. Siya nga pala sa mga nakaabot dito sa video na to sa ganitong minuto, palambing naman, no? Baka pwede tayong mag-subscribe dito sa channel natin. Maraming salamat po mga bossing kong manonood. Sana may matutunan kayo sa hanggang dulo. Tapusin nyo, malaking bagay to at may matututunan talaga tayo rito. So ito na nga, balik tayo dito sa video, no? Yan, minamano-mano ko na yung mga gilid-gilid. Pagka mamano-mano kayo, mas maganda salatin nyo yung mga pinapadaanan nyo ng liha, kung pino na ba siya or may mga magaspang pa. Pag may magaspang pa, ulitan nyo uli ng liha. So after nyan ng liha, yan, lilinisin natin to. Tapos ayan, linisin natin siya ng mabuti. Yan, hanggang sa ma-cover up na o malinis na lahat. Ayan, mag-a-apply ulit tayo ng wood color, no, ng Boysen mahogany. So after nun ng wood color, apply ulit tayo ng sanding sealer. 3 coat uli yan para talagang matibay yung pintuan ng yung kakapitan ng ano natin, ng top coat. 3 coat uli yan. Tapos after nyan, birahan uli natin siya ng liha, no? Lilihain uli natin yan ng 600 grit para mas pino na yung finish ng daan ng liha, para ready na siya sa ating top coat, yung pinaka main na pintura natin na gagamitin. So yan, sige, tapusin natin tong pagliliha, no? Sana'y nag-i-enjoy kayo sa ating DIY. Naway mag-subscribe sa ating munting channel para marami pa tayong bidyong pagsasamahan. So anyway, maraming salamat nga po pala sa mga manonood ko. Kundi dahil sa inyo, hindi ko to gagawin. Kaya maraming salamat sa pagbibigay ng anong tawag nito, inspirasyon para gumawa tayo ng mga ganitong video. Yan, let's go, tapusin na natin to. After nga ng mga liha natin yan, linisin uli natin siya ng mabuti para sa ating top coat. Linisin natin siya ng mabuti. Yan, katulad yan, linisin natin, linis lang. Yan, hanggang sa matapos natin malinis. Let's go. Yan, after nyan, magtitimpla tayo ngayon ng Hudson polyurethane clear coat. Yan yung ginamit ko dyan na top coat para sa kahoy. Huwag kayong gagamit ng mga urethane clear coat kasi hindi siya compatible dito sa sanding sealer. So yan, pagtitimpla pala ng Hudson urethane, 3 part ng Hudson clear, tapos 1 part ng catalyst Hudson din, tapos lagyan nyo siya ng polyurethane thinner, haluan nyo siya 1 part. Yan, let's go. Yan nga pala yung first coat, no? So yung paglalagay natin ng per coat, pahingahin natin siya ng mga 20 minutes, no, bago tayo uli mag-apply ng kalawang coat hanggang ika-third coat. So yan, third coat na yung banat ko dyan, kaya medyo kita nyo na yung resulta, no? May ganda na talaga. So ito nga pala yung final nyan. Ayan yung pinaka final result. Thank you.